putok ng butsi mo. Eh kasi naman, hindi kayo nahihiya sa sasabihin ng ibang tao. Tanda-tandaan nyo na kung may kerengking pa kayo. Hindi ko lang gusto na siya makakasama mo kung bubuo ka na ng pamilya mo. At gusto ko magkaroon ng apo, oo. Paano? Sino bang mahalaga sa'yo? Ako o mamang mo? Mga kapuso, ngayong buwan ng Pebrero, natitiyak kong marami kayong maririnig at mapapanood ng mga romantic love stories. Hindi po ba? Aba, ngayong gabi, kami rin maihahandog sa inyo na kakaiba talaga, ngunit totoong kwentong pag-ibig na tiyak kong pag-uusapan at kaiinggitan ng mga marites dyan para sa ating post-Valentine presentation. Pakatutukan ang istoryang magpapatunay na love knows no age. Dito sa aming episode na pinamanatang Asawa na, Nanay Pa, the Judy and Eric Roque love story. Eric! Hello! Ano ka ba naman? Ang tahimik mo. Mula nung nagkakilala tayo dun sa dating app, naka 100 words na ako per second. Ikaw, wala ka bang sinasabi? Oh, sadya lang ako. Or na isang kurang, nadaldalang ng daldal. Gusto lang kita pinanonood. Kasi ano ako sa gano'n? Wala rin kasi magawa dito sa kwarto. Boring. Ako, hindi bilang mo dyan. Alam mo, yung una, naka 9 words ka, followed by 11. So, naka 20 words ka. Congratulations! Grabe ka naman. Bilang mo kayo? Galing ha? Gusto lang kitang pasayahin kahit na ang corny-corny naman ng mga jokes ko. Pero Judy, kita na tayo. Lapit na rin ako bumaba ng barko. Diretso ako agad dyan. Oo naman. Saan ba tayo umabot? Seryoso talaga ako sa'yo. Judy, mahal na kita. Kahit hindi pa tayo nagkikita. Gusto na kitang yakapin. Ikaw mismo yung katawan mo. Violate mo lang pa yung guys. Judy? Nagkita kayo, di ba? First time. Oh, ano nangyari? How did that happen? Nagulat po ako sa kanya kasi hindi ko naman siya ganun kilala din. Iba pong picture at personal. O ano yung itsura niya? May mukha naman po, pogi naman. Anong feeling mo na ano? Okay, nakililig po. Kinilig ka dahil may itsura. Bihira ka pa, ganda nito lalaki. Binata ka. Oo. Ako pa ang una naging girlfriend. Oo, wala akong sabi. Sa edad ko ito, si pa ba ako? So talagang tinuloy niyo yung pakikipagkita sa lalaki na yon, Nay? Akala ko ba hanggang video call lang kayo? Huwag nga kayong mag-ilusyon, Nay, na in love sa'yo yung lalaki na yon. Peperahan lang kayo noon. Halos kaedad lang namin ni Koji yun. Hindi ba kayo nahihiya? Koji, ano ba? Problema ng pamilya
salon. Concern lang ako kay nanay. Dito ka nanay? Nanay? Kapag na tayo kinariyan, dalawang beses na naumpisa lang ganyan. Carry na kinunang kasi wala siya pakialaman. Dead man na ako, kaya natin siya buhay ngayon. Ay, hindi bakla si nanay na pwede siyang pumatol sa iba't ibang lalaki gaya mo. Excuse me! Ano? Tungkol na sa akin ito ngayon? Ha? Kapag-judge ka ng mga bakla, palibasa wala kasing jowa. Hindi ka ligamat. Alam mo kung bakit? Ha? Masungit ka eh. Masungit Ba ka. talaga? Okay lang Talaga, kasi talaga. Pwede ba tumigil na kayo? Huwag kayong mag-aaway. Ikaw, Jelay, kagabi ka pa. O ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kumalas ako kay Eric. Ngayong may maganda na kaming nasimulan. O di itigil niyo na. Gagang to. Bitahan mo naman si nanay. Eh, paano ako namamahalan sila? Shut up! Ano ba talaga? Ha? Mag-shut up ako, umutin yun dito bilang anak. Eto lang yan, Jelay. Nakikita naman natin sila rin na masaya, di ba? Kahit mag-ilusyon niya na forever sila ng boylet niya, ang importante, mamalasasan yung feelings nila. Gets mo ba? Hawak ka ng praning. Hindi ko gets. Basta ayoko. Pwede alam mo. Walk out is the key. Sumerang pala ka. Okay lang yan. Love one day at a time. Ha? Ano ba talaga forever eh? Ang importante, i-enjoy mo lang ang pag-ibig mo. Ha? Dito lang ako. Gets kita. Salamat. Ang ganda. Pinasadya ko talaga yan para sa pinakamamahal ko. Salamat. Kaya lang, pag hindi na pala tayo nakaharap sa computer, halatang halata na yung laki ng angkot ng edad nating dalawa. Ikaw naman, ano nang banggitan ng edad? Sa masayang usapan na tayo, ha? Katulad ng, ilang anak ang gusto mo? Ikaw talaga? Eh kasi naman, ilang pikit na lang eh. Senior citizen na ako. Hindi na kita mabibigyan ng anak. Sarado na ang matas ko. Eh, di ganun. Ako na lang may tatay ng mga anak. Eh, paano kung tatawagin tatay ng panganay ko? Eh, halos pagkanta lang kayo. Basta, Judy, ako, lagi mo akong napapasaya. Magdalalo ang buhay ko dahil sa'yo. At gusto ko na ikaw na makasama ko hanggang sa pagtanda. Pagkanta, Oo, buhay pa kaya ako? talaga. Basta, Judy, I love you very, 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 very much. Utang mo. Ah, Susahing yung panlula Windows sa noo. 7. Yung like ang magpakailanman. Nag-like na ang magpakailanman May sa asin ka Sabado. pa rin, madam. Sa kabila ng lahat, itinuloy nila Judy at Eric ang kanilang relasyon hanggang sa ipakilala naman ni Eric si Judy sa kanyang ina. Tutulungan ko na lang mo kayo. Ha? Bakit hinuho mo ako? Eh halos magkasing edad lang tayo.
Siyempre kasi, galang lang po dahil kayo ang nanay ni Eric. Mas mararamdaman ko ang respeto kung kakausapin mo ko na parang pantay lang tayo. Naiilang kasi ako kapag tawagin mo akong mamang eh. Baka mamaya marinig ka ng kuya ni Eric eh, pagtawanan ka pa. Sabi ni Eric eh, kakasal na daw kayo. Alam mo, yung anak ko, hindi yan sanay magdesisyon. Kung ano-ano lang naiisip niyan eh. Kumukonsulta pa nga yan sa akin, pati sa tatay niya, no, bago mamatay eh. Kaya sa tingin ko, nagpapadala lang yan sa damdamin niya ngayon. Dalawa naman kaming nagdesisyon dahil dalawa kaming nagmamahalan. Oo. At sa tingin mo magtatagal kayo? Ganong napakalaki na agwat ng edad ninyo? Bakit? Kung may magbabago ba sa pamilya ninyo kung magtagal ang relasyon namin? Meron. Mahahati atensyon ni Eric sa amin ng kanyang mga kapatid. Atensyon o rasyon? Ang talas ng tila mo ah. Yan ba ang pakakasalan ng anak ko? Ang tanda mo na para kay Eric? Baka mamaya gawin mo lang siyang tagapulot ng dumi mo o tagapaligo mo dahil uugod-ugod ka na. Ito na po yung yelo natin. Handa na po bang yung sinigang sa kamyas, ma'am? Kanina pa. Sakto. Hindi ko na. Okay lang. Eto na yung kamyas. Yung sinigang na kamyas. Halina. Kain na tayo. Ayun, sakto. Sige, kain na tayo. Judy, dito ka na. Ito masarap. Inasiman ko. Salamat po. Okay, ma'am. Kain ka na. Mahal. Thank you. Sweet mo naman. Masarap niya eh. Bakit? Tapos? Sa mga unang buwan ng pagsasama nila Judy at Eric, damang-dama ang tensyon sa kani-kanyang pamilya. Matindi ang tutol kay Judy ng ina ni Eric at ganun din naman ang mga anak ni Judy kay Eric. Diet ko na itong mahal ko. Yan. Sarap. Oh, sige po, sige po. Sabay tayo. Hindi ko sabay. Yan. Sarap naman. Pagaling sa mga sarap. Ito pa. Bakit mo yun? Nakasaba mo ako, ha? Para mahabol mo ko. May problema? Eto na lang, Nay. Eto na lang natira sa ice cream na binili ko kanina. Pasensya ka na. Medyo kumuha kami ng konti. Konti, halos paubos na to ah. Jelay, pasensya ka na. Kumuha lang ako kanina pag uwi ko eh. Akala ko kasi binili ng mama mo to. Sana kasi nagtatanong muna bago mangialam ng pagkain nasa rep, ano? Teka. Alam mo, kahit na ikaw o ako ang bumili ng ice cream na yan, dito sa pamamahay na ito, pwedeng kumain kahit sino. Hindi naman tayo boarding house dito na kanya-kanyang tabi ng pagkain, ah. Di bali, bibili na lang ako sa tindahan. Hindi. Alam mo, laki ng issue mo eh. Ice cream lang yan. Parang ang damot-damot mo eh. Hindi ka naman ganyan dati. Ha? Kung tutuusin, pwede kong balitan yan kahit 10 galon. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Eh kasi naman hindi kayo nahihiya sa sasabihin ng ibang tao.
na kung may kirengking pa kayo. Mahal, huwag ka na muna. Ano Iintindihan niya rin. Iyahan mo na siya. Mang, pasensya na ho yan lang po muna. Hindi pa ho kasi tumatawag sa akin yung ahensya eh. Ang matatagalan pa ho yung sampa ko ulit sa barko. Iniipit ba ni Judy ang pera mo? Mang, hindi ho. Wala akong ganun. Kung ano man ho yung ambag ko sa pamilya niya, Mang, kusang loob ko naman ho yun eh. Tsaka ayaw niya rin naman ho akong pagastusin. Dahil sabi niya, may kinikita naman ho siya sa paghahalaman niya. Tsaka yung isa niyang anak, Mang, nasa Dubai. Alam ko yun, pinapadalahan naman ho siya. Bakit? Bakit pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa pamilya niya? Kamami-andering ka nun, o ikaw ang lalaki ha, dapat ikaw ang nasusunod. Mang, kahit naman gusto ko siyang patirahin dito sa atin, alam ko naman hindi kayo magiging komportable eh. Aminin man ho natin at hindi, Mang. Alam ko naman hindi kayo boto kay Judy eh. Hindi naman sa ayaw ko sa kanya bilang tao. Hindi ko lang gusto na siya makakasama mo kung bubuo ka na ng pamilya mo. Gusto ko magkaroon ng apo, oo. Papaano? Hindi ko gugustuhin na kaming dalawa ay maging cargo mo, lalo alam mo naman na bilang na ang oras namin sa mundo. Tumatawag sa akin si Eric, nagagalit po siya na ano naman niya, kausapan na rin matanda. Ang dami-daming bata niya sa matanda. Naririnig ko po yun. Kaya sabi ko, Nasasaktan ka. Opo, pero ang pinangahawakan ko po yung salita ni Eric na wala akong pakialam sa kanila. Ikaw, ang pinapakialaman ko na ikaw, mahal ko. Cheers! Kampay! Matira matibay, ha? Baka malate ka, may flight ka pang maaga bukas papuntang Dubai. Deadman, ha? Gusto kong samahan tumagay yung nanay kong sobrang in love. Cheers! Buti ka pa. Naiintindihan mo ako. Si Jelay, pinanitirihan niya ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Walang iba ang nanay mo. Nay, hindi ka malandi. Tigang ka lang. Ano naman? Joke lang. Pinapatawa lang kita. Ang drama-drama mo kasi. Nakakatoksik sa damdamin. Cheers na lang, Nay. Inom na lang tayo. Alam mo, Nay, simula nung nagtrabaho, tumira ako sa abroad. Walang araw na ako nalulungkot. Sobra. Mimiss ko kayo. Totoo lang. Sabi ko nga kay Lord, sana wala na yung karga mong sakit na ginawa sa atin ni Tatay nung iniwan niya tayo. Deserve mong sumaya, Nay. Kasi ikaw, hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Maganda na ako. Ang gusto ko lang naman, yung may lalaking magmamahal sa akin. Actually, ako rin, Nay. Gusto ko rin ang lalaki magmamahal sa akin. What if kami na lang kayo ni Eric? Magkaedad lang naman kami. Ano ka ba?
Agawan mo pa ako. Pinag-iw lang kita. Salamat na iintindihan mo. May kakampi ako. Nahihirapan din ako na maraming kumukontra. Sumabog magmahal. Anyway, ako gets kita. Salamat ako sa'yo. Salamat. Kaya nag-inspire kay Eric Hans. Ang tanong ko ba? Ito lang naman. Hindi mo talaga. Idol kita. I love you, anak. I love you. Oh, bakit nandito tayo ngayon? Kadalasan, first Friday ka nang umpisal sa pare. Umpisal pa rin naman ako. Hindi nga lang si pare. Ano sa akin? Teka. Ano ikukumpisal mo? May chicks ka. Hindi, walang ganun. Ha? Hindi pwede yun. Tsaka, may magagalit. Walang ganun. Ay, ano? Ano ikukumpisal mo? Ninervous naman ako. Mom! Mom! Alam mo, Judy, Si Jessica? ganito yung ginawa noon ni Ding Dong Dantes kay Marian Rivera. Si Jessica? Kaya ngayon, ako naman. Judy Roque, Daming langgam! Punasan mo! will you marry me? Yes. Kasunod ka na. Totoo ba to? Oo naman. Hindi na ako mag-iisip. I love you so much. Judy. Mahal na mahal kita. Tulungan na kita. Alam ko kung paano ikabit yan. Hindi na. Ako na. Kaya ko to. Mahirapan ka talagang ikabit yan. Mali yung diskarte mo eh. Sige na. Dapat kasi, ginahin mo muna to dahil ito ang hahawak sa bigat niya. Oh, yeah. Oh. Yeah. Kapit mo na. Ayan. Tsaka mo na ngayon ikabit to. Sige, wait. Mahal mo ba talaga yung nanay ko? Mahal na mahal. Kaya napakakasalan ko na siya para hindi na kami ganitong lipin-lipin lang. Bakit siya? Bakit hindi siya? Alam mo, Jella, yung nanay mo, ay mabuting puso. Buti siyang tao at maayos ang ugali niya. Sa panahon ngayon, hindi ka na rin makakahanap ng babaeng ganun. Ang laki ng tanda niya sa'yo. Pwede mo na nga siyang nanay eh. Hindi mo ba naisip yon? Hindi ka ba nahihiya sa mga kaibigan mo? Na yung magiging asawa mo, senior citizen na. Pag nagmahal ka, puro maganda lang ang nakikita mo. Lahat ng mga pagkukulang niya, lahat ng mga kamalian niya, lahat ng mga kakaunti. Jella, hindi mo naman nabibilangin yun eh. Kasi sa mata ng nagmamahal, lahat ng yun sumasapat. Mahal mo eh. Sa kabila ng kabigatan at pagtutol ng kani-kaniyang pamilya, sina Judy at Eric,
itinuloy pa rin nila ang pagpapakasal para magsama na sila bilang mag-asawa. Para kay Judy, napakaswerte niya kay Eric dahil dito niya naramdaman ang totoong pagmamahal at pagpapahalaga. Amang, Mamang, galing ko kami sa West Judy. Kasal na ho kami. Asawa ko na ho si Judy. Hanggang yun na ho siya. Mamang, Hindi mo ko respeto. Sinunod mo pa rin ang gusto mo. Hindi niyo nakuhang imbitahin ako sa kasal niyo. Mamang, sa West pa lang naman ho yun eh. Tsaka ngayon, nag-iipon pa naman ho kami para sa kasal namin sa simbahan. At ano? Sa puwera kami ng mga kapatid mo? Paano na mga kapatid mo? Paano na ako? Paano yung nag-iisa mong nanay? Si Eric naman, anong mga ginawa niyang hakbang para mapalapit siya sa mga anak mo? Pag magbe-banding po kami ng mga anak ko, nakikipag-ano po siya, bawa sa inuman, nakikipag-jamming po siya, kahit ayaw niya, ginugusto na lang po yan, kasi hindi po siya sanay uminom. Oo. Kahit sobra-sobra na po, sige lang po siya. Tapos sabi ng mga anak ko, Mama, mabait naman pala yan eh. Akala namin sira ulo, sabi ko sa inyo, huwag kayong humusga ng tao. Oo anak, kamusta ka na dyan? Nagpa-vitamins ka ba? May virus pa ba dyan? Ay, naku na, buti nga kumalma na dito yung virus, no? Pwede na ulit ako lumablay. Ay, teka lang. Speaking of love life, kamusta naman ang bagong misis? Eto, masaya. Oh, batiin mo naman ang tatay Eric mo. Hi, Koji! Gusto ka dyan? Hi, tatay. Ayun ko, ang pangit. Baka pwedeng Papa Eric na lang. Kasi para na naman tayo magtropa eh. Ay, teka lang. Sige na, back to work na ulit ako. Bye-bye, nanay. O sige anak, bye-bye ha, mag-ingat ka dyan. I love you. I love you too, Nay. Ikaw rin, Papa Eric. Huwag mong papabayaan si nanay, ha? Bye-bye, ingat kayo dyan, ha? Bye-bye. Kain tayo. O sige. Tabi mo na muna yan. O, ito. Ayan. Ay, naku anak, tama-tama ang dating mo. Kakain na kami. Halika, sumama ka na. Sayang, katatapos lang ng video call namin kay Koji. Hindi mo naabutan. Jenna, iwan lang ka ng plato. Ay, hindi na. Kumain na po ako sa labas. Thank you. Ay, may dala nga po pala akong pasalubong para sa inyo. Sabi ni nanay, mahilig ka daw talaga sa ice cream. Tama-tama. Pagkatapos niyo kumain, meron na kayong dessert ni nanay. Sabi Eric. Salamat, natanggap mo rin kami.
mahal? Ano ba? Wala nagsekretuhan. Sikreto? Tungkol saan to? Mahal, teka, hindi kita maintindihan. Aalis ka. Iiwan mo ko. Magbabarko ka. Naayos ng lahat ng papeles. Kung hindi ko pa nakausap yung kaibigan mo na si Okay, wala akong kaalam-alam. Ano to? Bigla ka na lang magpapaalam sa akin. Sasakay ka ng barko? Ano to, Eric? Kulatan? Mahal. Sorry. Kailangan ko eh. Kailangan mo umalis sa Pilipinas. Di mo usapan na natin na magkasama tayong dalawa. Tatanda tayong dalawa. Hindi ba may maliit naman akong tindahan? Negosyo, tumutulong ka naman. Hindi ba masapat yun? Mahal. Mahal, hindi lang tayong dalawa to. Si Mamang. Tungkol pala sa obligasyon mo sa pamilya mo. Na parang napakasama mong tao. Kapag hindi mo na kumpleto yung sustento binibigay mo sa kanila, isipin mo naman yung sarili mo. Tayong dalawa, asawa mo ko, yung future nating dalawa. Sino bang mahalaga sa'yo? Ako, ang mamang mo. Sino bang mahalaga sa'yo? Ako, ang mamang mo. Seryoso ka ba, Judy? Seryoso ko ba? Tinatanong mo ko ng ganyan? Ha? Hindi mo ata ako naiintindihan eh. Judy, noon pa, inaasahan ako ni Mamang. Judy, nanay ko yun. Nanay ko yun, tsaka yung mga kapatid ko, kailangan ko ibigay yung mga kailangan nila. Hindi ko sila pwedeng talikuran. Hindi ko sinasabing talikuran mo. Ang ibigay mo lang yung parte, hindi buo. Hindi mo kayang isakripisyo ang buhay mo na magpapakalayo ka para lang sa obligasyon mo sa pamilya mo. Bakit? Sapat naman to ah. Bakit? Tayong dalawa lang naman, di ba? Wala naman tayong ibang anak. Ano bang plano mo sa akin? Hindi mo ba naiintindihan? Nakalahati ng puso at buhay mo ay ako. Hindi na itutungkol sa pamilya mo. Judy, ayan ka na naman eh. Yan ang hirap sa'yo, yung insecurities mo. Ayoko lang naman umasa sa'yo eh. Judy, marami pa akong pwedeng gawin. Dahil bata pa ako. Bata pa ako at marami pa akong pwedeng gawin na mapapakinamagan mo at ang pamilya ko. Sinasabi mo ba yan dahil matanda na ako? Dahil kahit anong oras maaaring mamatay na ako? Totoo nga yung sinasabi mo na bata ka pa. Marami ka pang maaaring gawin.
Atong sasayangin ang araw at buhay mo sa isang matandang katulad ko. Tama na. Tama na. Ang pagkakaalam mo, hindi rin siya magbabarko, hindi rin siya pupunta ulit Hindi sa po, barko. ang ano niya sa akin, last na sakay niya na, Oo. kasi gusto niya na mag-business na lang, ganun, sama na kami ng matagal. Kaya lang, kailangan pa ng kapatid niya dahil nag-aaral pa yung kapatid niya. Kaya sabi niya sa akin, konting tiis lang tayo. Oo. Sabi, darating din ang panahon na magsasama tayo, na tayo talagang dalawa na magtatagal. Nay, hindi po kayong malungkot. Babalik siya. Babalikan ka niya. Hindi lang naman tutungkol sa lungkot. Natatakot ako. Hindi ko alam kung nandito na ako pagbalik niya. Huwag niyo pong sabihin niya, Nay. Lagi lang kayong nandito. Aalis siya, babalik. Aalis at babalik ulit. Dito lang kayo, hinihintay siya. Nay, mahal kayo ni Daddy Eric. Paano ngayon yan na nasa barko siya ulit? Paano ngayon kayong dalawa? After 1 year po, bago kami nagkakausap, saglit lang po, minutes lang. Oo nga. Mag-I love you lang po siya, kamusta ka na, ganon. Tapos wala na. Tapos Oo. 1 year uli, hanggang sa makababa na siya. Mamang Lilia, teka, sandali. Ay, lumayo ka. Baka COVID ito. Hindi. Kailangan dalhin kita sa ospital. Ayoko. Lumayo ka, baka mahawa ka. Wala akong pakailan. Wala si Eric. Ako mag-aalaga sa'yo. Wala rin akong pakailan. Kumahawa ako. Ang importante, madala kita sa ospital. Teka, yung susi na makay nasaan? Ito na. Halika na. Naku, halika na. Kailangan madala na kita. Halika na. Naku. Sana tinawagan mo na ako. Para makuha mo yung mga magulang niya. Para magustuhan ka. Nakikisama po ako sa kanila. Nakikipag-ano po ako sa kanila na pinapangako ko po sa kanila na mamahalin ko anak nila. Na kahit na ganito kung edad ko, hindi ko po pababayaan. Sabi ko magkasakit man kahit kayo mahal niya, mahalin ko rin po kayo. O, ito. Kailangan ka munang kumain bago ka uminom ng gamot. Sige pa, sige pa. Salamat. Talagang hindi nagkamali si Eric na piliin ka. Napakabuti mong tao. Napakabuti ng iyong puso. Matawad ah. Kung panahon na naging makasarili ako. Asawa ka. Ina ako. At pareho nating mahal si Eric. Hi, mahal! Mahal,
Daming kinikwento ni Mamang sa akin kung paano mo raw siya alagaan. Eh, minsan mga araw, pupunta ka pa ng bahay, may dala kang pagkain. Ako, mahal. Maraming salamat ha. Sa pag-alaga mo kay Mamang. Ang pamilya mo, pamilya ko na rin. Ang nanay mo, nanay ko na rin. Ang mahal mo, mahal ko na rin. Mahal, ikaw na talaga ang forever ko. I love you, Mrs. Judy Roque Norvales. I love you. Forever ba yan? Eh, parati mo akong iniiwan, parati mo akong wala. Nangyari. Forever ba yan? Eh, parati mo akong iniiwan, parati mo akong wala. Nangyari. Hello? Hello? May napindot ba ako? Hello? Ano namang may sabi sa'yo niyan? Eh, nandito na nga ako eh. Mahal? Mahal, sabi ko naman sa'yo, babalik ako agad. Akala ko iiwan mo na ako na walang balikan. Mamamatay ako kapag nawala ka. Mahal, mauna pa ako sa'yo bago mangyari ang mga iniisip mo, ha? Judy ko, I love you so much. Promise, promise ko sa'yo, hindi na ako mawawala ulit, ha? Talaga. Oo naman, ano ba nga hanapin ko, mahal? May asawa na ako. Meron pa akong pangalawang nanay. Bakit ko? Mahal, namiss lang kita. Mahal na mahal kita. Ano ngayon ang masasabi mo dun sa mga taong nanghusga sa'yo? Nasabi ko lang po sa kanila na mamatay kay Senggip. Ano naman, Ang papayo ko naman po, wag po kayong maghanap. Hayaan niyo pong kusan dumating kasi pag naghanap po tayo, hindi po yung para sa atin. Yung kusan dumating po sa atin na bigay sa taas, ayun po ang naasahan natin na yun ay atin habang buhay. Maraming salamat, Judy, ha? At ibinahagi mo sa mga televiewers natin yung napakasayang kwento mo ng pag-ibig. At syempre, kami talaga ay mananalangin na yan ay maging forever. Thank you Thank po. you. Well, Ngayong love month of February, sana'y patuloy tayo magpasabog ng pagmamahal. Hindi lamang sa ating asawa, partner sa buhay o sa ating pamilya, ang pag-ibig ay para sa lahat. At wala itong pinipiling edad, ha? At sa mga naghihintay pa ng kanilang forever, huwag tayong mawala ng pag-asa. Darating din yan sa atin. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Thank you for life.